Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back po mga kabarangay, at gaya nga po ng sinabi namin, may mga katanungan po ang ating mga host na pipilitin po nilang intindihin, pag-isipan at sagutin. Unang-una na po dyan, Kags Butch, balita ko po meron po kayong katanungan. Mahirap po ba ang maging isang leader o kapitan ng isang komunidad? Yan, pero bago ang lahat, pagdating sa katanungan talaga, meron mga katanungan na parang damdamin lamang ang nakakasagot. Mukhang malalim po ang ating mga paglulutan ngayon. Madalas mangyari sa buhay ko yan. Buisit. Pero, yes, kasi ang tanong ko na yon kasi iba ang function ng kagawad na na-experience ko na gusto ko yun gusto ko legislator Wag legislator, ikaw lang mag-isa ang didiskarte. Utak lang yan, ito. Tapos kakausapin mo yung kapwa-konseho at saka kapitan mo, kayo lang talaga nagdi-deal. Pag naipasa mo, yun yung pride mo yun yung achievement mo. Pero iba ang kapitan yun ang lagi, it's a test of leadership para sa akin. Sapagkat ang pagiging kapitan, gobernador, mayor, presidente ng Pilipinas, executive function, direkta yan sa taong bayan. Hindi yan pwedeng basta-basta mainitin ang ulo mo na mapapakita mo o napakayabang mo o mapagmataas ka. In fact, you should be a man of the masses. Pero hindi lang naman dapat pangmasa ang thinking mo sapagkat sophisticado na ang mga problema ng ating bayan. Kaya, ang lagi kong tinatanong sa sarili ko bilang isang public servant, Kags Marie, as kay May, kaya ko ba? Alam nyo, tinatanong mo yan sa sarili mo Kasi pag nakikita natin ng mga kapitan na, ay, itong kapitan ko, bulok talaga. Maling-mali ang diskarte itong kapitan. Pero iba pag nakaupo ka na Kasi pag nakaupo ka na, marami kang consideration. Maaari yung consideration mo para sa maraming tao, o para sa tao mo lang, o dahil sa politika, o dahil wala ka ng pakialam sa politika, masagasaan ang lahat. Gagawin ko ang dapat kong gawin sa barangay. So, are you willing to do that? Yung karakter mo ba, kayang gawin yun? Kaya mo bang sikmurain ang mga masasagasaan mo? At mawawalan ka ba ng integridad pagka naandyan na at nilalapitan ka na ng kayamanan o ng temptation? So, ayun ang lagi kong palagay ko, hindi ko alam. Marami na akong na-experience na test of leadership sa ibang bagay sa private sector. Pero, nagampanan ko naman, pero yung test of leadership in the public sphere, sa atin, sa politika, ang tingin ko kasi nililimit ko ang sarili ko sa legislation, as a legislator, dahil doon ako nasanay. Doon ang pinaka-background ko. Ikaw, Kags Marie, anong bumabagabag sa... Alam mo ba, kanina ko pa. Si SK May, sa kanyang murang edad. Kasi merong may mga gusto ko bang itanong? Yeah, may mga test of leadership yan di ba? Okay. Or anong nakikita mo sa mga naging boss mo, leader mo? Alam mo na, sa leadership qualities. Actually, ang idadagdag ko nga po sana sa mga sinabi po ninyo, Kags Butch, at the end of the day po kasi ang atin pong mga barangay officials ay mga public servant po, nagbibigay ng serbisyo sa ating mga komunidad. Pero siguro po pumapasok po yung hirap na i-manage po ang expectations din ng ating mga kabarangay dahil iba-iba naman po tayo ng level ng serbisyo na inaasahan sa ating mga kabarangay at ating mga leader, di ba? Kaya po siguro bilang yung tanong po ninyo, yung mga nagiging kapitan po, mga nagiging leader ng kanilang komunidad, mahirap po talaga, hindi po siya para sa mga balat sibuyas. Kailangan po ay meron po tayong tapang at meron po tayong firm na grip sa ating mga beliefs na kung ano po ang mga pangangailangan ng ating mga kabarangay, hindi po ba? Ako po kasi personally, wala pa po akong naging experience sa
magkaroon ng ganito kalaking responsibilidad po sa isang community, sa isang team, kumbaga. Pero I would imagine na napakahirap po talaga nitong iba. Pero, Okay. Ito talaga kanina pa nag-iisip ako, Kags, Butch at SK May. Hindi ko kasi ma-define kung mahirap ba siya, I mean, malalim ba siya or mababaw ba siya. Pero ang pinakatanong ko, every time na nasa politika ka, bakit hindi maiwasan yung mga pambabash, yung mga negativity? Hindi ba tayo pwedeng magbigay ng room or space para doon naman mapatunayan nila yung sarili nila? 'Di ba? Kasi pare-pareha naman tayong gusto na tumulong at magbigay ng serbisyo. Pero definitely yung mga nakaupo na yan at mga nanalo, ibig sabihin gusto ng taong bayan. Kumbaga yung pagseserbisyo, lahat tayo gusto natin yan. Opo. Pero bakit kapag kahit na anong gawin natin, may masasabi pa rin ang mga tao? Parang lagi pong merong hindi sumasapat. Parang kumbaga na ang tingin mo sa ginawa mong programa o proyekto, napakaganda. Magbibigay tayo ng benepisyo at saka makikinabang ang taong bayan. Pero at the end of the day, kahit hindi yun yung tingnan natin na programa niya, maiisip mo pa rin, ibang issue ang ipupukol sa kanya. Kasi Diba? nasa ugali kasi ng Pilipino eh. Imbis na palakpakan ka ng kapwa kagawad mo o ng kapitan mo, ang nangyayari, pag halimbawa nakagawa ka ng isang something na maganda sa barangay, dinadown ka. Which is pangit. Ako naman, expected ko yun eh. Kasi kompetensya tayo, di ba? Ang hindi ko maarok, pinaniniwalaan naman ng mga tao kagad. In fact, yung mas malaking kasinungalingan, yun usually ang pinaniniwalaan. Yung hindi ka bilib-bilib na halimbawa kwento tungkol sa buhay mo, yun ang gustong-gustong pakinggan ng mga, hindi lang ng mga bashers mo, pati mga supporters mo rin na papaniwala. Hindi ko, yun doon ako nagtaka noon siguro sa experience ko na meron pala mga taong ganun, yung magsasabi na lang para lang makapagsabi at makasira. Kasi ang hirap yun, di ba? Nasa pagkatao yun eh. So kung hindi ko kaya yun na halimbawa sabihin ko sa SK May, si SK May, ganun. Hindi ko maano eh. Although siguro kung ayaw ko siya, hindi ko na lang papansinin. Pero hindi naman ako masahita ng exage na ikasisira niya. Ewan ko lang, hindi ako nagmamalinis po dahil meron din akong ugaling hindi maganda. Totoo po yan. Pero natatawa ako, meron talaga taong kayang gumawa ng ganun? Yung magkwento lang ba? Yun ang masakit sa politika. Minsan nga naiisip ko, ang dami palang direktor. Tapos tayo yung mga artista. 'Di ba? Kasi parang ang nangyayari, sumagot ka o hindi ka sumagot, pareho pa rin yung sasabihin. Kumbaga, wala talaga tayong gagawing tama, Pero, kumbaga. alam mo, ikaw, Kags, nakamulat-mulatan mo yan, 16 years old ka. Ako, pumasok ako sa politika at the age of my early 40s. So, dapat, na ako, di ba, matibay. Pero hindi, nasasaktan ako eh. Hanggang ngayon, dala ko yun. Actually, nasasaktan naman talaga yung mga yan. Pero ikaw, Hindi lang talaga sumasagot. oo. Diba? Akala ng mga tao kasi pag halimbawa, yun ang sinasabi sa Facebook, nakangiti ka pero hindi nila alam na nasasaktan ka talaga. Isa pa yan, Kags Butch, speaking of Facebook or social media platform. Alam mo, ang termino ko dyan, that is a tattoo. Kumbaga, tattoo. Tattoo na siya. Kapag pinost mo ang isang tao or Yun na. isang bagay, either makakabuti yan or makakasira yan. Pero hindi naiisip ng mga taong nagpo-post kung ano ba yung magiging resulta nun dun sa taong ipinopost naman nila. Alam mo, ako naman ito natutunan ko. No? Pasensya na kayo mga kabarangay kasi totoo itong nangyayari sa ating mga barangay. Hindi lang sa aming mga politiko kundi sa ating komunidad. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Kasi nangyari sa akin yan. I agree with you, Kags Butch. Nangyari sa akin yan na, in fact, lahat ng kakilala kong kagawad, iniwasan ako. Dahil meron sinabi tungkol sa akin. Lahat ng mga kagawad sa buong Paranaque, ako na ang iniwasan. Hindi ako kasama doon, Hindi. mga kabarangay. Oo, hindi. Paglilinaw lang po. Paglilinaw lang. Sige, isa yan sa mga mababait. Pero alam nyo ngayon, nung nalaman na, lumabas yung katotohanan ng totoo. Hindi ho ako nagsayata ni isa. Huwag ka na lang magsayata, yun ang sinasabi ko eh. Diba? Hindi na tayo lalabas at lalabas ang katotohanan at bigla na lang sasabihin nilang, okay ka pala.
Yeah. Ayun, mas maganda yung ganong feeling. Kaya kahit na habang tinatapakan ka, alam nyo, mapalad. Lagi ko siya sabi, mapalad ang inaapi. Tama po kayo dyan, Kags Butch. At paraw naman po sa isa pang katanungan po ninyo, Kags Butch, ano? Ito po, isa po to sa mga topic na sa tingin ko po talaga yung mga tao, it's either meron po silang full na pagtitiwala sa ating mga barangay officials at kahit hindi nga lang po sa barangay, kahit po sa national, ano? Yes. Pero At kahit sa private, hindi na kinakailangan Opo. public. Actually, hindi naman kasi ang Oo. politics only plays sa mga politiko. Opo. Sa ating lahat, applicable siya. Pero ito nga po, kapag usapang pinansyal, usapang pera, dyan na po tayo nagkakaroon ng mga issues. At madalas nga po, naririnig po natin na ang politika ay napakaduming industriya po. Na parang ang dami pong mga factor na kailangan po ninyong i-consider pagdating sa pagbabudget at pag-manage ng pera ng ating bayan. Kaya po yung katanungan po ni Kags Butch, bakit daw po kaya walang safety measures or malapitan ang mga kagawad kung may nakikitang anomalya sa financial aspect ng isang barangay? Kailangan po ba dito may internal affairs ang bawat sangay ng gobyerno para mag-imbestiga tungkol dito? Yan, Kags Marie, talaga. Pag meron ka nakikitang hindi naman dahil lang sa pera, dahil kung ano man, sa totoo lang tayo mga kagawad. Wala naman tayong malapitan eh. Kahit sabihin mong nandyan yung struktura. At saka kahit sabihin mong pumunta ka ng ombudsman. Pumunta ka ng COA. O pumunta ka ng COA. Alam mo, wala ka din namang kakampi. In the end, ikaw lang din ang mag-isa na lalaban dyan. Maraming tatanong, Kag, saan kami pupunta? O, pumunta kayo ombudsman. O, ganito, mga ganito. Pero kasi ako ang advice ko lang, no, kung buhay mo nakataya, wag na. Kasi pwede kang lumaban the next year or some other day. Pero kung buhay ang kapalit, wag na. Kasi meron ka pang pamilya na naghihintay sa bahay, meron ka pang mga nagmamahal sa buhay na hindi lang yung pamumulitika o hindi lang yung pagmamahal mo sa bayan ang importante. Pagmamahal mo sa pamilya mo, ang mas importante, kinakailangan buhay may labang ka. Yun ang advice ko. Kasi kung gano'n lang kahinatnan, politics is not worth it. Lumayo kayo sa mga gano'n. Or mag-design na kayo habang buhay sa politika. Dahil kung ikawawala lang ng buhay ninyo, wag na. Pagdating nga po sa mga ganitong usapin ng mga anomalya, nakikita ko din po sa mga nagme-message po sa atin, yung mga nagtatanong po na parang kapag nagtatanong po sila kung saan po sila pwedeng lumapit para po mag-report ng mga ganitong nakikita nilang hindi tama na gawain sa kanilang barangay. At syempre, ang maisasagot lang naman po natin sa kanila ay pwede po kayo lumapit sa ganitong organization, pumunta po kayo sa ganitong opisina, maghain po kayo ng inyong mga ebidensya at ng inyong report. At ang bumabalik po sa atin madalas, nakakalungkot po marinig, wala naman pong nangyayari dyan. Wala naman, kahit naman po magbigay po kami ng ebidensya, kahit po mag-report kami o mag-file kami ng napakaraming dokumento para suportahan itong reklamo namin, wala naman po nangyayari. Pero wala po kasi tayo, nakakalungkot po sabihin, pero wala rin po tayong magagawa tungkol dito. Dahil nandyan na po yung sistema na yan, hindi po natin hawak yung kung paano po yung ito pagdidesisyonan. Tama ka dyan, SK May. Kaya nga mga kabarangay, madalas binabasa nating tatlo kung ano yung mga nasa comment section po ninyo, whether Facebook or YouTube. Talagang kahit po kami, nalulungkot kami kapag nakakarinig po kami ng mga ganyang senaryo na wala rin po kaming magawa. Dahil gaya nga ng katanungan ni Kags Butch na tingin ko because of his experience ay natatanong din po talaga niya. At mahirap din talaga namang magsalita at sumagot pagdating sa ganyan, Kags Butch. Ayan po, ito naman po ang ating huling katanungan po. Ito po mula po talaga sa puso ni Kagawad Butch. Bakit hindi raw po magbago ang mga Pilipino? Tama pa rin po ba si Jose Rizal na ang pangit na ugali ng Pilipino ay ang kanilang crab mentality? Kags Butch, bakit niyo po ito naitanong at saan po yung pinaguhugutan po ninyo ito? Maraming salamat. Alam mo, masakit kasi dahil gusto natin ma-improve ang bayan natin. Kaya tayo nasa public service. Pero gusto rin naman natin ma-improve ang buhay natin. Kasama yun sa improvement. Pag nag-improve ka, mag-i-improve ako
Pero meron tayong kasabihan na pag halimbawa ikaw ay nagtatrabaho abroad, ang una mong iiwasan kapwa Pilipino mo. Alam mo na ano ko yan, hindi naman to pambarangay, no? Usapang OFW tayo. Nagtrabaho din po ako abroad. Dati hindi ako naniniwala kasi sabi ko, kapwa Pilipino ko. Hindi ako ilalaglag dito kasi hindi ko sila ilalaglag. Pero pagdating namin sa abroad at nagkalabasan ng ugali, nakita ko ugali ng Pilipino. Talagang may crab mentality talaga. Tama si Jose Rizal. At talagang kung aangat ang isa lang, hindi na pwedeng umangat yung iba. Masakit dahil for all these years, ang gusto kong mangyari, ang gusto nating mangyari, of course, lahat tayo, umangat ang ating bayan nang sabay-sabay tayo. Pero hindi maalis ng Pilipino yung inggit sa katawan. Hindi maalis yung crab mentality. Although mabait tayo sa totoo lang, pero pagdating sa abroad, suwail. Tayo sa kapwa Pilipino, naramdaman ko yan. Masakit, napakasakit talaga. Hindi ko kailangan ikwento. Pero yung pinaguhugutan ko talaga, true story nangyari. At nakikita ko yan sa politika dito. Alam mo nga, Karismari, kahit saan ako mapunta, Pilipino ang babagsak talaga. Kapwa mo Pilipino. Ayaw na lang pumalakpak sa'yo o pumalakpak ka sa kapwa mo Pilipino. Sa akin, yun lang na experience ko, pero hindi naman ako nasuko. Palagi naman natin pinaglalaban pa rin ang ating bayan at ang ating kapwa Pilipino. So, patuloy lang ako and hoping against hope na mabago lahat ito. Kaya naman mga kabarangay, siguro ang maidadagdag ko dyan, talagang totoo po talaga na ang progreso at pagbabago ng ating pong lipunan ay hindi lang po yan nakapaloob at magiging basehan kung sino yung mga naluklok natin sa mga posisyon o pwesto sa gobyerno, kundi sa atin po mismo. Kasi gaya nga ng sabi ni Kags Butch, it's not only dun sa ating nasasakupan na pagsaserbisyohan ng mga politiko na yan, kundi pati yung mga kasama at kasama din ang pribadong buhay dito, Kags Butch. Kaya mga kabarangay, siguro mas masarap na lang piliin talaga natin yung maging mabuting tao po tayo. Kasi pag naging mabuting tao tayo, malaking ambag na po yan sa lipunan. Magmahalan tayo. Mahal niyo ba akong dalawa? At dahil Pasko ngayon, yan, Yes, alam mo dahil, yan. Christmas season at holiday season, Yes. magmahalan po tayong Yan. lahat. Pero ayan po mga kabarangay, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating second segment. Sana po ay nagkaroon po kayo ng ilang mga isipin na nakakapag-reflect din po tayo sa ating estado po ng ating mga barangay ngayon at pati na rin po ng ating mga personal na buhay po. At sa ating namang third segment, mga kabarangay, napakagandang discussion po nito dahil ang pag-uusapan po natin ay ang mga benefits na maaari po ninyong makuha either mula po sa inyong mga barangay or sa inyong mga local government. Kaya tutukan nyo po yan sa aming pagbabalik dito lang sa Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay